Pilipinas, handa na nga ba? China, dapat na bang matakot mga tol? Yan ang tanong na ating bibigyan ng kasagutan at bibigyan ng komentaryo mula rito kay BTV Pinas. Yan, kung nakikita ninyo mga kapatid, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. Yan, at huwag niyong kalimutan puntahan ang kanyang channel at subscribe na rin kayo mga tol. So ito ang ating bibigyan ng reaction video. Siyempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe dito mga kapatid. Kung trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Eksklusibong balita, good news ito. Dalawang Cyclone class patrol vessel magagamit na ng Pilipinas Yon! para protektahan ang bansa. At napakaraming warplane at warship ipinadala na naman ng China sa bansang Taiwan. China, galit na umano. At yan ang balitang hatid ko sa inyo ngayong araw. Puro lang sila ganun, galit na kami, galit na kami. Di nga nila magawang anahin yung China, puro lang sila, yung Taiwan puro lang sila muscle flexing nila Kaya't kung bago ka pa lang dito, ay baka pwede mo naman i-click ang subscribe at like button para lagi kang updated sa susunod ko pang video. Kaya't ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na natin. Kahapon lamang araw ng Lunes ay opisyal nang nakomisyon ang dalawang coastal patrol vessel na dati nasa pangangalaga ng Estados Unidos. At ito ay nagsilbi sa Amerika ng halos 30 taon bago ito ibigay sa Pilipinas bilang donasyon. Ang bagong magagamit na vessel na ito ay tatawaging Alvarez Class Patrol Vessel mula sa pangalang Cyclone Class Patrol Vessel, at ang bawat isa naman ay papangalanan bilang BRP Valentin Diaz na may vessel number na PS-177 at BRP Ladislao Diwa na may vessel number na PS-178. Siguro naman imposible naman siguro na hindi pa to alam ng ating mga mahal na senator, lalong-lalo na dun sa mga ayaw sa Amerikano, di ba? So eto, binigyan tayo ng dalawang panibagong barko. Malaking tipid to para sa budget natin na imbis ibili, eto may nagbigay pa. So mas makakabili pa tayo ng mas marami mga tol, no? So sana naman ay na-appreciate nila to at be thankful. Diba? Be grateful mga kapatid, at may mga bansa nagbibigay sa atin ng mga panibagong assets natin na magagamit natin mga tol sa pagpapatrol. Diba? Kailangan natin yun ang nagpapatrol kasi kung naaalala ninyo yung reaction video natin. Diba? Pag alis ng militia vessels, pinuntahan ng Navy at nakita nila ubos na daw ang corals. Wala kasing nagpapatrol siguro o wala tayong kulang yung mga barko natin para sa mga pagpapatrol. Mas marami pa yung China militia vessels kesa dito sa mga patrol boats natin. So eto, nagbigay ang US ng dalawang bagong patrol boat mga tol na napakalaki ang magiging tulong sa ating karagatan. Dahil nga opisyal na itong nakomisyon, ito ay magiging bahagi na ng armada ng Philippine Navy. Ang dalawang sasakyang pandagat na ito ay idinisenyo upang mabilis na marespondihan ang mga sasakyang pandagat sa mababaw na bahagi. Sinabi ni Defense Secretary Gibo Ochudoro na nanguna sa seremonya sa Naval Base ng Philippine Navy sa Rojas Boulevard, Manila, na patuloy na hinahabol ng Pilipinas ang isang mataas na posisyon upang mapalakas pa ang depensa ng Pilipinas sa exclusive economic zone natin. Dagdag pa nito na kung maagang makompleto ang pakikipag-ugnayan sa katuwang tulad na lamang ng Philippine Coast Guard, ang ating litoral na depensa ay magiging matatag upang ipagtanggol ang ating karapatan sa ating soberanya. Ang dalawang Alvarez Class Patrol Vessel na ibinigay ng Estados Unidos sa Pilipinas ay napakalaking tulong lalo na sa ating hukbong dagat na walang sapat na sasakyang pandagat upang magamit sa pagresponde. At posible din itong magamit ng Pilipinas para sa resupply mission bilang karagdagang pwersa ng Pilipinas habang tayo ay hinahabol ng China sa atin mismong teritoryo. So etong bangkang to, nabasa ko kasi sa comment mga tol, kaya yung maliit na bangka lang daw yung ginagamit sa resupply mission para doon sa Sierra Madre. Dahil mababa nga lang daw yung karagatan na yon at hindi pwede yung mga malalaking barko.
So eto mga patrol boat na to, pwede daw to sa mababaw na bahagi ng karagatan. So pwede na tong magamit, no, sa sa mga resupply mission. Pero dalawa lang to kasi kulang na kulang yan mga tol sa laki, sa lawak din naman ng West Philippine Sea. Dapat meron din tayo talagang mga magagamit pantaboy nung mga nagkalat na China militia vessels. Dapat meron tayong paninindigan tungkol diyan. Hindi naman sa pakikipag-away mga tol, no. I-exercise lang talaga dapat ng Pilipinas yung sovereign rights nila, no, na pwede nating paalisin yung mga yon dahil pinaniniwalaan natin at talagang kiniklaim natin na atin yan, panindigan natin. 'Di ba? Ganun din naman ang ginagawa nila mga tol eh. Pag pumapasok yung bangka natin dito sa Ayungin Shoal, 'di ba? Pinaninindigan nilang kanila yon kaya hinaharang tayo. 'Di ba? So ganun din yung gawin natin. Hindi yun sa pakikipag-away sa pagpapatupad yun ng batas. Magkaiba kasi yung aawayin natin sila kaysa dun sa ipapatupad lang natin yung ating sovereign rights. At kung mga daragdagan pa ang mga barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, ay mas lalo pa nitong mapapalakas ang depensa ng bansa at posibleng mabawasan na ang ginagawang panghaharas ng China sa Pilipinas. Yes. Bakit nga ba medyo may kabagalan ang pagbili ng Pilipinas ng mga asset mula sa ibang bansa? Ayon sa ilan nating kababayan, ay ang maliit na pondo na inilalagay sa sandatahan ang siyang nagpapabagal nito. Tama. Dahil hindi lamang mga asset ang pinaglalaanan ng pondo ng ating armed forces. Dahil ang bansa natin ay may sarili din itong suliranin, lalo na sa terorismo na siyang patuloy na gumagambala sa katahimikan at kapayapaan ng bansa. Tama. Ayon pa nga sa ilan nating kababayan, ay mapapabilis ang pagbili ng mga asset ng Pilipinas kung ito ay paglalaanan ng mas malaking budget at syempre, dapat itong aprobahan ng mga mambabatas sa lalong madaling panahon. Di ba yung sa PCG nga ang nire-request nilang budget 70 billion. Di ba 70 billion ang nire-request nila at yung bulk noon o yung malaking part noon ay ibibili nila sana ng mga equipment nila, mga assets. Pero ang naibigay lang sa kanila ay 24 billion lang, which is kulang na kulang naman talaga. Wala pa, hindi pa umabot sa kalahati ng nire-request nilang budget. Kasi tama din naman yung sinasabi ng iba, bukod sa external problem natin sa mga mananakop, meron din tayong internal problem naman mula sa mga terorista. So talagang kailangan natin paglaanan ng budget mga tol, etong ating mga hukbo. 'Di ba? Yan ang kailangan talaga natin paglaanan ng budget. Ngunit may isa pang problema, kabayan. Ang mga kumukontra na gawing moderno ang ating sandatahan. Subalit, isa rin sila sa nagagalit kung may ginagawang pambubuli ang China sa hukbo ng Pilipinas. Sino naman ang kumukontra? My goodness. Anong masasabi ninyo mga tol doon sa mga Pilipino na kumukontra na i-modernize yung mga sandatan, mga kagamitan ng ating mga hukbo? 'Di ba? Tapos sila pa yung nagagalit kapag nabubulas tayo. Nakanang yan. Double standard din, no? Kaya't ang dalawang patrol vessel na ibinigay ng Estados Unidos sa Pilipinas ay napakalaking tulong talaga dahil hindi nagagastos ang Pilipinas upang mabili ang ganitong uri na sasakyang pandagat. Yun. Samantala sa iba pang balita, matapos dumaan sa Taiwan Strait ang US destroyer at isang Canadian frigate, ay muling nakadetect ang bansang Taiwan nang aabot sa 39 Chinese warplane at isang aircraft carrier malapit sa isla. Ayon sa report ay sa pagitan ng Linggo at Lunes ng umaga ay nasa 26 na sasakyang panghimpapawid at nasa 13 na barkong pandigba naman ang nagpapatakbo sa paligid ng isla, habang ang 13 pang eroplano ay unang namataan sa unang bahagi ng Lunes. Natuklasan din ng National Defense ng Taiwan na naroon din sa lugar ang Shandong carrier ng China na umaabot lamang sa 60 nautical mile mula sa isla. Sa mga nakalipas na taon ay pinapalakas ng Beijing ang militar nito upang gipitin ang bansang Taiwan dahil nga nais ng Taiwan na kumawala sa mainland China. Subalit ang nais mangyari na yan ng Taiwan ay labis na tinututulan ng China. Kaya't bilang pagtutol ay laging nagpapadala ang China ng mga pandigma nito sa bansang Taiwan upang igiit na China pa rin ang may kontrol sa lugar.
Ayon sa China ay palagi umano silang alerto, lalo na nung dumating ang mga warship ng Estados Unidos at Canada na naglayag sa Taiwan Strait. Labis na tinututulan ng incheck ang paglalayag sa mga inaangkin nilang teritoryo. Kaya't ang layunin ng mga barko ng Estados Unidos at Canada ay nagpapakita lamang ng isang bukas at libreng paglalakbay sa naturang dagat. At ginagawa ito ng Amerika kasama ng ibang malalakas na bansa ay upang pahinain ang kontrol ng China sa naturang dagat na kung saan ang buong South at East China Sea ay inaangkin ng China. Tingnan nyo mga tol, balikan natin to. Ito yung Taiwan. Ito na yung buong Taiwan mga tol. Malaki pa yung Luzon natin, di ba? Malaki pa yung Mindanao eh. Di hamak na mas maliit na bansa to, di hamak na mas malaking bansa tayo kaysa sa kanila. Pero buo yung loob nila makipaglaban at ipaglaban yung kanilang ninanais mga tol, no? Talagang kung sakasakali mang atakiin sila, solid na solid sila mga tol. Tingnan mo naman tayo mga tol, West Philippine Sea na kailangan nating protektahan. 'Di ba? Binabalahura na tayo, hinaharang yung mga barko natin, hinahabol tayo. Tapos kapag may aalyansa na sa ating bansa, nagagalit pa yung iba, 'di ba? Tapos may mga Pilipino pa palang tumututol, sabing ganon, may mga tumututol daw sa modernization ng mga kasundaluhan. Baka naman sabihin nila, historically nanalo tayo gamit lang ang itak. No, ano masasabi niyo tungkol sa mga yon? Ang buong South at East China Sea ay inaangkin ng China. Ang mga kaalyado ng Estados Unidos at mga kanluranin ay nagdagdag ng kalayaan sa paglalayag sa pinagtatalo ng South China Sea, maging ang daluyan ng tubig sa pagitan ng China at Taiwan. Ito ay upang palakasin ang internasyonal na daluyan ng tubig para sa mga bansang ayaw sa ginagawa ng China. Ikaw kabayan, ano ang masasabi mo sa video na ito? Kakayanin kaya ng dalawang Alvarez-class patrol vessel na rumesponde oras na kailanganin ito para sa isang resupply mission? Oo. Ano sa tingin mo? At patuloy na pagbabadala ng China ng mga warplane at warship nito malapit sa bansang Taiwan, gaano kaya ito makakaapekto sa sinasabing kapayapaan ng China? Yung sinasabi ng kapayapaan ng China, wala, hindi mangyayari yan, lalo-lalo na ganyan sila ka-agresibo. Well, dun muna tayo sa patrol boat natin na ibinigay ng US. Maraming salamat sa Amerika, no? At malaking tulong yan mga tol. Hindi man sabihin nating sasapat, 'di ba? Hindi man sasapat, pero malaking tulong, 'di ba? Kaysa naman dun talaga sa wala. As in wala, mga tol. Kailangan pa nating dagdagan para may makapagpatrolya pa kasi malawak ang West Philippine Sea. Maraming mga lugar na pinamumugaran ng mga China militia vessels ang huhuli ng mga isda, halos ubusin na nila yung mga isdang nandiyan dyan. Hindi makapangisda yung mga Pinoy nating mga isda. Yung ibang mga China militia vessels, sinisira na yung mga yamang dagat, mga tahanan ng isda dyan. So paano sila makakapagparami kung sinisira nila yung mga corals dyan, di ba? So yun, dapat no, madagdagan yung ating mga patrol boat para masita. May karapatan tayong manita dyan kasi atin yung karagatan na yan mga tol. Wag lang matatakot sana yung mga senator na, ba't nyo inaanay, mamaya tumaas yung tension dyan, magkagulo-gulo dyan, di ba? So kailangan talaga mga tol, kailangan natin talaga ng lakas ng loob. Wag na nating sabihing tapang, nagiging iba ang kahulugan ng tapang para sa iba eh. Lakas na lang ng loob para ipatupad talaga natin yung ating dapat na karapatan, di ba? Ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo diyan? Comment ka sa baba, pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.